Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 dating NPA at unit militia sumuko sa Eastern Visayas. Arms cache natuklasa. Ilang labor groups kinundi na ang pag-issue ng TRO sa 85 pesos wage hike. Naghain ng urgent motion for intervention. Siyam na dayuhan timbog sa illegal online gambling hub sa Pasay. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 5 dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG at Unit Militia ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon sa Leyte, Eastern Samar at Northern Samar mula Hulyo 25 hanggang 28 ayon sa Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at Gary sa Northern Samar, alias Ben sa Eastern Samar at sina alias June at Edu sa Leyte at Eastern Samar. Matapos sumuko, itinuro ni alias Ben ang isang pinagtaguang armas na naglalaman ng 6 na 40mm high explosive grenades, mga subversibong dokumento at iba pang kagamitang pandigma. Ayon sa PNP, sa ilalim ang mga sumuko sa assessment para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Nagkilos protesta ngayong Lunes ang ilang labor groups at iba pang sektor sa harap ng Department of Labor and Employment o DOLE Central Office sa Intramuros, Maynila laban sa Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Direktang nakipag-usap sa mga rallyista si Labor Secretary Francis Tolentino at binigyang diin ang kahalagahan ng tripartism o pagtutulungan ng pamahalaan, mga manggagawa at mga employer sa pagbuo ng mga polisiya sa paggawa. Samantala, nagtipon-tipon din sa harap ng Pasig City Regional Trial Court ang iba pang rallyista para ipanawagan ang agarang pagbasura sa TRO at pagpapatupad ng wage hike. Kasabay nito, naghain din ang ilang labor groups ng urgent motion for intervention at move para bawiin ang TRO sa wage hike sa Pasig City RTC Branch 152. 9 na dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa isang illegal na online gambling operation na natuklasan sa isang condominium complex sa Pasay City. Kabilang sa mga naaresto ang 8 Chinese nationals at isang Vietnamese na nabigong magpakita ng mga valid na passport at immigration documents. Sa investigasyon, lumabas na isa sa mga Chinese national ay may expired visa habang 4 naman ang walang record ng pagpasok sa bansa. Kasalukuyang nakadetine ang 9 sa pasilidad ng BI habang hinihintay ang kanilang deportation. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lingon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.